Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi po mga kaagapay. 9:30 na naman ng gabi ngayong Lunes, August 19, 2024. Kalagitnaan na tayo ng Agosto at ilang tulog na lamang ay paparito na ang kinasasabikan nating Burmans. Such a very exciting and so much anticipation yung mga araw na ito. Ano man po yung ginagawa ngayon at kinakaabalahanan, nagmumultitask. This is Heartline Monday edition kasama ang mga kaibigan po ninyo, mga resident psychotherapists and counselors mula sa Amara Counseling and Training Center. Hatid sa inyo ay usapang puso, counseling, mental wellness, functionalities at yung mga everyday na pinagdadaanan natin, ano mga affairs sa trabaho, sa pamilya, personal issues. Pahintulutan po ninyo na ang gabing ito ay maging kapaki-pakinabang sa ating lahat. Kayo na mga nakatutok sa inyong mga talapihitan over 702 DZAS at sa mga nakatunin sa atin sa Facebook Live, no, ay welcome po. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat hindi kayo lumilipat ng istasyon. Umaga, tanghali hanggang gabi ay kaagapay niyo po kami. Ihinahatid si Kristo para sa radyo. And now, without further ado, kayo po nakatunghay sa Facebook account natin. Kasama ko po ang ating senior therapist, psychotherapist mula sa Amara, si Doc Alain Dizon. Good evening, Doc Alain! Good evening, Pastor Archie, sa lahat po na nanonood through Facebook at of course sa mga tagapakinig natin sa DZAS Radio. Radio mismo. Ba't ang taas ang energy mo ngayon? Ano ba nangyari sa buhay mo ito man nakalipas na araw? Nangyari? Mukhang madami. Kaya madami. siguro, oo. Mm-hmm. So, yung pagka-busy ka minsan at gusto mo yung ginagawa mo, yung energy mo tumataas. So, na-excite ka ng konti sa buhay, tapos nagkakape, at minsan napapadami, kaya mas lalo ka na-excite. Uy, baka meron tayong mga tagapakinig ngayon na nagkakape at Gantong oras, makatulog pa kaya sila? Ako. Seryoso? Sino po sa inyo dyan yung dear. ang kape ay sa halip na pampagising ay pampatulog, taas kamay. Ganun po tayo sa iba na hindi naman siguro over-caffeinated pero kung minsan adverse na yung effect ng coffee sa kanilang mga katawan. Isa po ako doon. Ayan. Sige lang po, higup-higup lang, tingin-tingin lang din, baka mapaso. At may inam yan ay kung merong cookies, muffins. Sa social naman. Pwede bang hopya na lang kay Mamon? Mga ganon. Gusto kong sabihin sana yung mga brand ng Mamon. Mamon tsaka ng yung hopya na masarap sa mga mall. Yung Chinese sounding na Pero masarap pa rin yung mga tabi-tabi. Sa tindahan sa palengke for me. Yung naka-box na luma. Yes. So lang sa letter T. Tinapay at tsaa. O kaya kape. Anyways po, kung kayo po ay bagong tune in, ng halakakan po sa gabing ito ay badya ng isang makabuluhan na usapang counseling o psychospiritual counseling hatid po sa inyo ng 702 DZAS sa pagkipagtulungan ng Amara Counseling and Training Center. At salamat po at ito'y isang oras at kalahati ng usapan at balitaktakan at tayo po ay napapakinggan sa online streaming app ng febc.ph. Yun po yung FEBC PH stream. Ano ba ito nabubulol ngayong gabi? Coffee please. So I repeat, it's FEBC PH stream. Ayan, downloadable po yung app na yan sa inyong mga cellphones. Meron po ako niyan. At kaya kung saang panig man tayo ng mundo ay tayo ay napapakinggan at nakapaglilingkod tayo sa ating mga kababayan here and abroad. At nagsha-shoutout tayo sa mga kaibigan natin who makes all these things possible para sa atin, kay Reggie Villena, yung ating RTV team, si Kuya Men Balatukan. Kaya naka pa, ha? Oo nga nakadalawa na ako. Siguro hanggang
Ulit. Sige. Shoutout tayo sa ating RTV team. Okay, si Reggie Villena. Kuya Reggie. Si Wen Balatukan. At yung mga broadcast engineers natin doon sa Bukawe Transmitter site. Hello. Ayun. At para po maging very engaging yung pagsasama-sama natin sa gabing ito, inaanyayahan po namin kayo na makilahok. Parang pageant lang, ano. Of all things, yun talaga naisip mo, no? Kasi kalahok, mga patimpalak. Okay. Di ba? So, magbigay lamang po kayo ng mga feedback, reaction, and of course, questions, counseling questions. At we promise to attend to your messages addressed to us. At sa abot po ng aming makakaya ay tutugunan po natin yan. Yes. Magmensahe lamang po kayo sa ating Facebook page. I-type nyo lamang ay 702 DZAS-Radio TV o kaya ay maaari magmensahe sa mga numbers na ito. 0916-296-6620 para sa mga Globe users, 0999-223-5671 and 0961-784-9351 para naman sa mga smart users. Text na. Okay? At habang hinahantay po natin yung mga mensahe pong iyan para sa mga katanungan din natin sa episode na ito, ay babati muna kami. No? Gusto mong simulan, Doc Alain, sa mga gusto mong i-shout out na nakikinig at tumutungay. Ngayon, naka-Facebook Live tayo at naghihintay sila na batiin mo. Naghihintay ba sila? Sa tingin ko. Okay, so binabati ko po si Francis, tsaka yung family niya, si Sally at tsaka si Zion. If you are tuning in, makikita nyo na kami. Here I am, shout out sa inyo, kay Jilden, kay Richard, tsaka kay Tep. Oy, namimiss ko na kayo. Sana magkita-kita tayo soon. Of course, yung mga listeners sa Jesus Flock, at tsaka sa Jesus Flock Academy. I was there a couple of weeks ago. Okay. So, nagbigay ako ng in-service training sa mga teachers about basic counseling skills at saka advanced counseling skills. So I had a great time. So thank you so much for giving me the opportunity to impart those knowledge and skills sa ating mga teachers. At tamang-tama kasi mag-o-open yung school year nila. So ayan, shout out sa inyo. Of course, yung mga tagapakinig natin sa Bataan, si Ate Janet at yung kanyang mga boys. Di ba? Hindi ka na nahuli ngayon. Hindi na. Kasi syempre, kabisado ko na yan tuwing babati tayo. So, kung kayo po yung nakikinig sa inyong munting radyo, magandang gabi po sa inyo. And sino pa ba? Yun muna, mamaya ng iba. Yung mga taga-ATS, for example. Ay, oo. Si Mami G, si Micah, at saka si Philip na busy ngayon sa kanyang dissertation. Hello, Besh. Sana patapos na at makapag-defense ka na. Wow. Ngayong September. Oo, nabanggit niya yun sa akin. So, shout out sa inyo, mga BFF. Yung pa yung naisip ko ngayon. Siguro mamaya ng iba pag naisip ko. At alam ko ngayong buwan na to yung yung schedule ng Professional Regulations Commission para sa mga gustong mag-take ng licensure examination Sa guidance and sa counseling. guidance counseling. Kasi ako August 21 ako This month siguro hindi ko lang alam hindi ko na check kung ano. Week. So, Naka-excited to, Doc Alain, kasi mahardagan tayo ng mga professionals na tutulong sa ating advocacy on mental wellness, mental health at mga psychospiritual works sa loob at labas ng church. Sabi kasi ng World Health ay talagang kulang pa rin yung supplies ng mga professionals na mag-i-intervene at tutulong gampanan ng mga social responsibilities natin sa panahon na at tayo ay nasa mga banta at panganib ng mga mental health issues, disorders, and so on and so forth. So, may God bless you kayo na nagpe-prepare o either kayo ay nagpe-prepare for the board exams or waiting for the results of the board. Have the joy and have the faith. Yan. At ako rin gusto kong batiin kasi tayo ay napapakinggan po sa ibang bansa din. Si Amore, si Ruth Aisel Sullivan. Shout out to you, Amore, at sa iyong sambahayan, si Tito Ricky. Ayun, di ikaw na. Ay, naku, lumalagpas na naman yung decibel ng tawa. At kay Tito Melba Sullivan, kay Tito Ricky, hello po sa inyo at sambahayan ng Lopez family, si Pastor and Mrs. Albert at Shirley Lopez. Shout out po sa inyo dyan sa buong kapatiran ng Assemblies of God Florence, Italy, at ganun din sa kapatiran sa Assemblies of God Arezzo, Italy, at sa Empoli,
si Pastor Joel, si Pastor Tess, at yung Gonzales family, si Lucy, and the whole household. Hello po sa inyo lahat. At maging kila Mapot, kila Nya, kila Sandy, kila Cindy, mga kapatiran natin dyan na laging nakikinig at ina-avail itong nakikinig rin sa ating mga replays, ay maraming salamat po. Ayan. Doc, recently ba, ano ba mga na-encounter ng mga cases sa counseling habang hinihintay natin yung unang katanungan? Well, yung recent is about relationship. Tapos yung isa naman is more on sa career, kung mag-resign ba o hindi. And most of the time, yung mga unpacking of their past that affects their present. Kaya these clients are more on, sila yung mga ginagawan ko ng psychodynamic psychotherapy approach. Because they want to understand their behavior that's somehow bothering them. So, normally, mga ganong case yung hinahawakan ko. So, medyo frequent ang sessions namin. Okay. Sa mga young people na nagtatrabaho, ano yung mga is it really advisable ba? Halimbawa, August, ilang buwan na lang, December na, may 13th month. What would you usually tell them para i-reconsider yung thoughts of resignation or... Oo. But case-to-case basis kasi, una, factor dyan yung gaano mo kamahal or gaano ka kasaya sa mismong trabaho na ginagawa mo. Kasi factor din yun eh. Some people can focus only on the work that they enjoy doing. Minsan nga, hindi ganun ka-importante yung laki or liit ng sweldo as long as they are happy with their job, which is also important. Yung iba naman, they just stay in the work dahil sa pangailangan because of the sweldo, but they have to tawag dito, kailangan lang magtiis sa hindi magandang working environment, sa toxic na boss. Yun yung isa sa yung isang kinausap ko, she really has a passion for the kind of work that she's doing in this NGO. But unfortunately, yung kanyang pinaka-boss, talaga namang naikwento niya sa akin lahat ng behavior. Sabi ko, I think that person has a tendency to have a disorder. Kasi meron siyang tendency to be manipulative, micromanaging, tapos maraming issue actually siyang nabanggit pa, pero sabi ko, do you think it's worth it to stay? Sabi niya, actually hindi. Kaya, yun, tinulungan ko lang siya mag-decide, but eventually, she decided na to resign. Kasi nga, pag hindi healthy yung environment mo, nawawalan kasi siya ng ng parang passion na niya sa work. Nawawalan din because of the boss behavior, tsaka yung malaking factor po, mga kapatid, ang ating mga boss. Totoo yun. Maraming nag-resign based on research and studies because of the boss. Not just because of the work or the salary. It's because malaking factor nakaka-affect sa productivity ng isang empleyado yung gaano ba kabait, gaano ka concern, gaano ka kahusay yung leader or yung boss nila. So ito yung mga factors na i-consider nyo bukod sa sweldo, bukod sa work. Of course, i-consider nyo economic reasons na yan. So iba-iba. Pero yun nga, yun ang mga karaniwang issue, yung boss or yung working environment or yung sweldo. Yeah. So yun ang mga i-consider before you decide on resigning or not, or staying. So, values matter pala. Ano yung importante sa'yo ngayon? Kung para finances ba siya o yung happiness or sense of joy? Ito yung mga determinants whether you will resign or practice a lot of patience and endurance. Especially kapag hindi option yung umalis. Yeah. So, kapag kaya mong, kung makaka-create ka ng mga response or reaction that could protect you from being, para ma-protect mo din yung mental well-being mo, then you have to do that. I see. Pero kung talagang hindi kaya at talagang, I don't know, worth it ba talaga mag-suffer ka just for the salary? And then, I don't know, kailangan makakasagot niyan, pero for me, kung may ibang option, why not? Right, oo. Bago ko makalimutan, ay gusto kong batiin ang happy listening and viewing si Ate Leonora Santos Aquino mula sa Epata Christian Baptist Church dyan po sa bandang Bagong Silang, at si Pastor Ray Falisgon in the whole leadership and household po nila
Hello po sa inyo at ganun din sa Christian Gospel Church ng Bagong Baryo, Caloocan City, kung saan po tayo kasalukuyan nagmiministeryo ay shoutout po sa inyo dyan, led by Pastor Dado Castillo at si Ate Gina Bimida, yung parang yung project directress natin sa Paglinang Student Center, Compassion Philippines, and shoutout of blessings sa bayan po ni Ate Eden Salta. Okay, si Ate Lita Alfonso at si Ate Mirna Deximo, dyan po lahat sa Bagong Baryo yan, yung mga faithful listeners. At nandun kay Kuya Manny Reyes at saka kay Ate Leia Reyes na nandito ngayon sa Pilipinas at babalik ng ibang bansa. So, shoutout po sa inyo, Kuya Manny, at I hope to really see you soon again sa Amara. At ganun din kay Kuya Anthony Ronquillo. Ayan, isa sa mga faithful listeners natin yan. Ano sila client natin sa Amara. At sinabi nila na lagi po kaming nakikinig. Ayan, so happy listening or viewing, Sir o Daddy Anthony at maging kay David Angelo Ronquillo. Hello po sa inyo lahat. At maging sa kapatid ko na birthday tomorrow, August 20, si Skylar De La Cruz. Happy birthday, my dear brother. At I hope you enjoyed our treat kahapon. We celebrated his birthday. Kalinsabay din sa graduation na aking pamingkay na sa Luris Christian Boni. Ayan. Doc, bago basahin yung ating first question for tonight, would you like to invite yung ating mga kaagapay, anong amara at anong mga serbisyong pwede lang ma-avail in lieu with psychospiritual services and programming? Of course, Amara Counseling and Training Center po was kami po ay nagbuo nito through the call of the Lord. Nag-respond po kami dyan to provide counseling po sa community. So, we provide individual counseling, marriage or family counseling, group counseling kung may magre-request ng ganong service. And aside from that po, we also provide some psychoeducational workshop and seminars sa mga topic related to mental health or skills sa counseling that we can provide or within our training, skills, and knowledge. So, to reach us out para sa mga counseling appointment, you can actually visit our Facebook page. Kung hindi nyo pa po siya like or follow, just type in Amara Counseling and Training Center. Lalabas po agad yan, and then don't forget to follow and click, and makikita po nyo yung mga updates namin dyan. And doon din po kayo pwede magpaset ng appointment sa mga counseling need nyo. Okay? Kung hindi naman po sa Facebook, pwede naman po sa text or call. You can call or text us through 0995-203-2231. Again, that's 0995-203-2231. Sa mga workshop or seminar need nyo naman, you can send us an email kung ano yung mga kailangan nyo, and we will respond po kung kaya namin i-provide or anong pwede nating gawin or how we're going to do it. So just send us an email po sa amaracenter2015@gmail.com. Again, that's amaracenter2015. Wala pong space, lahat po lowercase at gmail.com. And we are located po, if you want to visit us, kung yung mga gusto mag-walk-in pero baka walang counselor. O kaya kailangan may appointment. O kaya dapat may appointment kasi nagpupunta po kami sa office by appointment. So, we are located at 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. So, ayan. Ayan, alright. O, ito na. Thank you, Doc Alain. Sabi ng ating listener, may office mate po ako na diagnosed ng HIV. Babae po siya, 26 years old, at may isang 4 na taon na anak na babae din, single mother. Nagagamot po siya pero ang active ng love life at nag-aalala ako na nagdudulot pa ito ng dagdag ng panganib sa kanya o sa kanilang kalusugan. Sabi ko nga magpa-counsel siya, di naman umiimik. Nakakahawa po ba ang sakit na yun, di ba? 2 lang daw po kami na sinabihan niya about this. Ano po ba ang maaring maitulong ko pa sa kanya? Well, it seems to me na since naggagamot naman siya and she's aware kasi the patient diagnosed with HIV,
bago naman yan maggamot, ipinapaliwanag naman ng doktor kung para saan yung gamot, anong mga possible side effects kung meron, at ano yung nagagawa sa katawan niya. Kung matagal na siya naggagamot, kapatid, pwedeng ma-reach na yung level na undetectable. Ibig sabihin, andun yung virus pero hindi siya enough para makahawa siya. Oo. So, ang ginagawa talaga nung treatment o yung gamot na sinasabi mo, we call it ARV or antiretroviral therapy, is to suppress yung multiplication ng HI virus sa katawan niya. So kapag nangyari yon, hindi siya dumadami, naging stagnant siya, so nagkakaroon ng opportunity para makarecover yung immune system to the point na the person is healthy at yun nga, hindi na siya makakahawa kahit a person living with HIV na siya. Okay? So, meron nga tinatawag ang World Health Organization as part of their promotion ng treatment so that people will avail the treatment, especially here in the Philippines. Not all people are aware na ang HIV po ay hindi na siya death sentence today. Ano na siya, it's treatable and manageable. So kapag na-diagnose po ang kakilala nyo, just bring them in sa mga known hospitals na specialty na yung infectious disease. Number 1 dyan ang San Lazaro Hospital at saka ang RITM, PGH. Pero marami pong mga nagkalat na social hygiene clinic all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, na put up po yan through the advocacies ng mga naunang community ng people living with HIV. Kaya in place po lahat ng pangailangan nyo, whether it's counseling, treatment, or mga laboratories to monitor yung health. So kapatid, I think wala ka naman dapat ipag-alala kung sa tingin mo your sister will put her life at risk or friend. Okay? Kasi naggagamot naman siya. Yun nga lang, kailangan niyang magkaroon ng changes sa kanyang lifestyle probably. Tapos dapat inform yung kanyang partner. Kasi although kahit may ganong provision na hindi na siya nakakahawa, mas maganda pa rin na alam ng kanyang partner yung status niya. Kasi nasa batas yun. Yung RA 11666. Oo, na nakalagay doon sa isang provision na kailangan kung may partner ka, the soonest possible time, masabi mo. Kasi pwede siyang maging cause of, parang maging case siya kung alam mo yon. Although yun nga, may mga ganong provision na under treatment naman siya. So yun, so hindi natin alam kung anong ang concern aside from health concern, pero ayun lang ang masasabi ko dito sa ating tagapakinig who sent this question. Hopefully, naliwanagan ka, kapatid. Okay, I don't know about you, mga kaagapay. Kung ikaw ay nakikinig o nanonood, Doc Elaine has given us a very informative at hitik na mga informasyon about HIV. At please feel free to send us further questions to ask, baka kasi may kakilala kayo. But Doc Elaine is saying na hindi porke ito ay treatable, hindi na siya yung sobrang kakabahan ay magiging license na natin siya not to be safe o kaya ay gawin siyang practice o lifestyle. It's just that may mga tao talaga na hindi naging conscious, hindi naging aware o parang naging biktima, for example, pero hindi pa rin siya provision para sa atin ay hindi mag-ingat at hindi maglagay ng mga boundaries sa ating mga relationships, At so healthy lifestyle pa rin. Yan, siguro iniisip ko lang yung paggagamot, faithful medication is very, very helpful and preventive. Yes. Okay. Kaya nga meron na ngayong mga preventive measures na available. They call it PrEP or pre-exposure prophylaxis. So if you are sexually active, you can avail or you can take this PrEP and you will be safe from HIV infection. However, hindi ka naman safe sa ibang sexually transmitted infection. So kailangan pa rin we practice safe sex kung hindi kayang magtiis or magpigil kung hindi pa, so within the boundaries of moral conscience or yung mga ganon. Again, we do not represent FEBC. Okay, sinasabi lang po namin sa mga ganung occasion talaga na talagang hirap na hirap mag-define ng mga moral boundaries and consciousness at mga, what, alam po ibig sabihin natin sa mga provision ng Holy Scriptures and all sa boundaries ng biblical marriage
No, this thing should be avoided. And the occasion na may kakilala po kayo ay marami na tayong mga facilities para matulungan sila. Kasi yung shame issues din tsaka yung stigma. No? Oo. Kaya nga dumami yung facilities natin, social hygiene. Tap nyo lang po yun sa Google. Mayroon pong malapit sa area nyo. Social Hygiene Clinic. And they provide the basic need of the persons who will be diagnosed with HIV. Kung counseling man yan, or treatment, or laboratory test to see where you at the present moment ng inyong diagnosis. So, yan. Available yan. So again, get in touch with us, even sa Amara, para po sa karagdagang paglilinaw at pagkonsulta hinggil po sa ganitong klase ng mga sitwasyon na baka kayo po mismo, kaya may kakilala po kayo na umamin o nagbukas sapagkat they need help. They need help, no, to enjoy life, to be treated, and to, find ways how to learn from a mistake at magkaroon ng pagkakatuto nga sa ganong klaseng mga kinasadlakan. Last na, naging normal na siya actually sa ibang lugar. If you're aware of all this information regarding HIV, for some people, they are actually living normal. They're living normal. They can have a family, na hindi mo mai-infect yung spouse or yung children because of the treatment. So most people kasi hindi alam yan. So buti may nagtanong, at least nagkantang opportunity to share this information. And educate them. Oo, na wag na po kayong matakot, okay? Kung meron kayong makakilala or ikaw mismo na nakikinig ay na-diagnose ng virus na ito. Salamat sa Lord. Salamat din sa siyensya. Of course, salamat sa grace and mercy ng Panginoon for those who have fallen, but we find new chapters to renew our lives and evaluate yung ating mga need for intimacy, at kung ito ay may mga residual issues. Dito siguro natin later on yung sinasabi ng Doc Alinkin ng mga psychodynamic approach and counseling, kasi baka ito ay mga recurring o mga resurfacing issues dahil may nangyari sa nakaraan. Sabi ng ating listener, hello po. Oh my gosh. Bakit ako pumipiyok? That's okay. Kasi alas 10 na ng gabi. Magbabagong anyo ka na. Maya-maya. Magiging daga na, no? Okay. Well-modulated voice. Hello. Hello. I am married to a doctor for 5 years now. Nung una lang siya sweet at caring. For almost a year, cold siya at may mga bagay na tinatago sa akin, lalo na sa mga problema ng business namin. I feel bad kapag nagpe-pretend siya na okay lang ang lahat, pero alam kong hindi talaga. Will it be fine if I spend a couple of weeks sa house ng parents ko sa province with our 2-year-old daughter? Para may peace of mind man lang ako. Di ko na din alam ang gagawin ko o sasabihin ko sa kanya. So, ano yung tanong? Pinag-decide niya tayo kung uuwi sa kanila. Parang is it okay ba? Parang mga ganitong siguro separation to get two things. If you think this will help you to think well about the situation, then why not? Go ahead. Baka it can give you the peace of mind that you have been looking for at nakuha mo, will help you to find out ano talaga yung dapat gawin sa situation mo. Tanungin mo rin yung self mo. Baka ano ba to, way mo para iwasan instead na harapin. Kasi ako naniniwala ako na ang isa sa mga factor para mas mag-prosper yung relationship ng mag-asawa is yung walang lihiman. Kasi based on our experience sa profession ito, ang karamihan sa nagiging, isa sa big factor ng conflict between spouses, yung mag-asawa, is bakit hindi mo sinabi ang tagal na? Yung mga lihiman. Ibig sabihin, ang impression na nag-gets ko pagka ganoon, hindi nila masyadong nauunawaan kung ano ba talaga yung married life na pinasok nila. Kasi it should be partnership, equal opportunity to grow as individuals, opportunity to grow as a couple, and to grow as a family. Ngayon, kung hindi gano'n yung nasa isip mo at may mga iba pang I don't know, kasi nga may mga pumapasok sa phase ng life na ito na hindi nauunawaan ng buo yung konsepto ng buhay na pinapasok nila. So akala nila pag naglihim ka, mas
magiging okay. But the truth is, regardless kung except sa mga surprises, syempre secret yan. Right. Okay yan. Pero kapag ang isang bagay na inilihim mo ay will affect the relationship in a very negative way, at hindi lang yun, pag may mga anak, mas damaging siya. So, akala din kasi ng karamihan sa mga mag-asawa, yung issue nila sa kanila lang mag-asawa. The truth is, whether sinasabi nila sinasabi nyo sa inyong mga anak or hindi, the children will feel that there is something wrong. So, mas maganda, especially business ang involved. So, the entire family will be affected whatever happen in the future kapag hindi siya natugunan ng tama. So, dapat, wag nating minimenos yung ability ng mga bata na ipaalam sa kanila yung sitwasyon. Of course, kung sobrang bata, you don't need to give all the details. Ngayon kung nasa edad na like teenagers, pwede mo naman silang sabihan. Kasi ang nangyayari, we set them apart na parang hindi sila part ng family. Again, sa mag-asawa po, lahat ng decision gagawin nyo, the children will always be affected. So, mas maganda po, alam nila. So, yun po. Based doon sa sinabi ko, hopefully makadecide ka. Again, just to summarize, kung makakatulong, why not? Go ahead. Ngayon, tanungin mo yung self mo, umiiwas ka ba dahil ayaw niya magsabi, or why can't you confront? Yun pala. Okay. Yung husband. Baka naman magtakot lang magsabi, so why don't you make him feel na it's safe for him na sabihin sa'yo yung problema. What do you think? Oo nga eh. O kaya ba naman, baka personality yung husband na he cannot afford to face that he is committing failures. Hindi kaya, no? Posible din yun. Oo, pwedeng takot siya na nag-fail siya as a provider. Yes. So, may suntok yun sa ego ng mga padre de pamilya. So, yun din ang mga karamihang reason kaya ayaw nilang sabihin because they want to put up that image. na I'm fine, na kaya ko itong mag-isa. But the truth is, yun nga, they miss out the concept of partnership ng mag-asawa. Yung mga fear of failing, parang fear of being broken or not being able to provide or to project an image that they're capable, in full control, or not in full control, pero they can manage, everything will be all right at the expense of their health, expense of their relationship, no? At perhaps connection. Sabi mo kanina an assurance or pathway leading to a safe space may actually help a person let loose of the guards, no? Yung mga pagkatakot. So, if isang provision yun, sinasabi ni Doc Alain na ikaw bilang asawa ay maybe tingnan yung angle na yon. Is yung pattern ba ng communication invites the husband to be open, to actually be vulnerable or be authentic na paglalahad sa inyong mga kwento? Will it be safe? Hindi ba ito will be taken against his image o sa kanyang ego? Of course, meron. Pero bahagi talaga yon ng openness na diniscuss sa Doc Alain kanina. In all relationships across the sphere ay authenticity and openness leads to a lot of therapeutic relationship, whether romantic or non-romantic. Tsaka nabanggit niya dun sa relationship nila for 5 years. Sa una, very caring, sweet. So siguro pwede niyang umpisahan sa ganung pagtanong, uy, alam mo, parang nawala na yung sweetness at caring mo nung first few years ng pagsasama natin. May problema ba? Or baka pwede nating ibalik yon. Yung mga ganong opening doors ng conversation na pwedeng mag-lead dun sa problema nila. Diba? Doc Alain, nag-ano ka ba? In your counseling experience, whether in or through or not through Amara, nagka-handle ka rin ng mga premarital counseling? Yes. May mga lumalapit sa akin. Because they see and they somehow respect yung professional experience that I have acquired and learned sa training natin, sa internship and all that stuff. And sabi ko, since founded naman sa biblical principles yung mga theories and mga approaches na ginagawa, and they see it, and hindi issue sa kanila na
na I'm a single person. But of course, sabi ko, yeah, it really doesn't matter because I'm a child, I'm a son of my parents, and I have seen how marriage works through my own family and through other family through, yun nga, ilang years of doing this counseling and psychotherapy, not only with individuals, but all people from all walks of life. Yan. No? Mga kaibigan, kasama po yan sa mga serbisyong professional na hinahatid sa inyo ng Amara. Of course, meron tayong mga married din, counselors, no, and therapists. Amara, we have... Kung gusto nyo married, meron din naman kami. Married men and married women. Yan. Okay, sabi ng ating listener, good evening po, Doc Elaine and Pastor Archie. Diagnosed po ng autism yung panganay namin na 4 years old. Wala pong matrace so far na cause kung bakit nagkaganito. Ang problema, yung husband ko ay halatang in denial. While nag-explore ako ng program at therapy, pansin ko na may pagka-dismissing siya at hindi ganoon ka-willing ma-involved. Ano po ba ang dapat kong isaisip at gawin sa aming sitwasyon? Okay, madami siyang gustong i-address dito. Actually. Yung behavior ng asawa niya or meron ba siyang gustong i-address regarding sa diagnosis ng anak niya? You're right. Oo. Yung reaction ng asawa mo na in denial, normal yon. Okay? Huwag ka masyadong mabahala because hindi naman madali sa isang magulang na malaman mo na yung anak mo ay merong special need. May mga special need like this. Hindi mo ginusto, hindi rin ginusto ng asawa mo. So, hindi rin makakatulong na bakit nagkaganon. Because andyan na yung problem eh. Yeah. O, let's not call it a problem. Para Challenge. mas maganda. Nandiyan na yung challenge sa harap nyo. And tama yung ginagawa mo. You educate yourself. You talk about, you try Explore, to actually. explore and encourage your husband, pero yun nga, dismissive siya. So you have to respect muna that reaction of your husband. Kasi nga, baka hindi pa niya kayang tanggapin. So the best that you can do is, again, continue what you are doing, educating yourself, but also talk to someone like the specialist sa mga ganitong situation para matulungan ka rin kung paano mo harapin. Kasi yung mga kakilala kong may mga anak na autistic, talagang they exert extra effort to take care of their children because ito po mga ganitong situation, depende kung nasaan po siya nung spectrum ng autism kasi meron yung may related yun ng Asperger's syndrome, tapos may mga mild na autism. Ano po yan, through relationship, pwede pong, hindi naman totally ma-reverse, but pwede pong mag-improve the way the child is relating to the people around him or her. So, ayun po, maghintay lang po kayo and kung maipakita mo sa asawa mo na mas tanggap mo, mas mahal mo yung anak mo, baka magkaroon din ng ganong idea yung asawa mo na, ay, kung yung asawa ko natatanggap nga. So, who knows? Through your example, magising sa katotohanan at matanggap finally nung husband mo yung situation nyo. So, ayun. So, yung ako din, parang I would say, kadalasan yung mga husbands, medyo, hindi man in denial, medyo delayed ng slight. Ako, napansin ko yun because I worked with Zion Sped Center years ago, nung ako bago-bago sa ATS. At I was able to live, help, and journey with people whose children are suffering from mental disabilities, retardation, mga autism, mga cerebral palsies, tapos may mga behavioral problems. At saka isa yung maliban sa autism ay yung kalimutan ko. Kasama na rin yun, no? Anyways, nakita ko kadalasan kasi unang nagbubukas ay yung mga nanay. So, nagiging door openers yung mga nanay. Tapos yung mga tatay medyo in denial, wag may mga school performances, mga activities. Yung mga tatay nasa sulok lang at parang they still convince themselves that my child actually is suffering from this kind of challenge. Siguro babalik tayo doon sa biblical times na yung mga father ay proud sa mga anak nila. Okay. And they are the ones being parang assigned to continue the lineage or the legacy. Especially kapag lalaki yung anak nila. And I think it's normal for the fathers to behave that way because the children will be their pride. At para give them a sense of, oy, anak ko yan. And I think it's normal. That's why
Probably, Mm-mm. na kapag they found out na their child has become somehow the person that they did not expect and failed to their expectations. So, nagkakaroon siya ng ganong response. Yung denial nga siya. Ayun. So, Right. Having said that, kanina para kasing si Doc Alin may sinasabi na yung psychodynamic. For example, sabi niya kasi hindi matrace kung nasaan, kung saan ang galing, anong cause. Kasi importante yun, kahit naman sa mental health, may history ba kayo ng ganito, depression? yes, oo. So, yung, may binabanggit siya kayo na isang psychodynamic, no? Would you like to educate yung mga listeners natin? Ano ba itong approach na ito? Anong kadalasang ginagawa? Baka sakaling makatulong na yung tracing o parang initin yung history? Ano ba yung psychodynamic psychoanalytic Psychodynamic approach? psychotherapy is quite different from the counseling. Kasi yung counseling is more on exploring your option, providing the advices at sometimes and helping the client to come up with a solution based on his or her insight of the situation that she or he is going through. English talaga. Whereas it's easier to explain it that way. At minsan lang ako nakaka-English ng dire-diretso, kaya hayaan mo na. Whereas psychodynamic psychotherapy is you listen to the problem presented to you, but you also explore going back to the history of the person, starting from as far as the earliest memory the person can remember. Why? Because we need to understand, the only way to understand, sabi nga ni Soren Kierkegaard, Yun, mga existentialist ba the sila? only way to understand the present is to look in the past. Okay? Kasi maraming factors that could affect the way you are at the present or yung present ng child. Bakit siya nagkaroon ng ganung issue or mental health disability or whatever. Meron mga tinatawag na number one factor sa mga ganitong situation yung adverse childhood experience or ACE. Okay. So ito yung mga situation na nakakahinder sa normal development ng isang bata or ng isang tao. Nandiyan yung mga factors on trauma, experience mismo ng mother nung nagbubuntis siya or hindi pa nga bagay pagbuntis or to relationship as parent. So mga factors ito. How about the environment nung mother or nung family? Tapos nung ipanganak siya yung first 3 years. Anong meron doon sa first 3 years ng bata? Yes. Hanggang sa mga critical developmental stages, aalamin natin through psychotherapy yung mga memories or experiences that the client will remember. At sometimes, nakikita natin yung mga memories or experiences, especially the worst traumas that they have experienced, hindi nila maalala because it's too painful for them to remember. But it's too important to forget. Isa pa nga, maganda yun. Sige. In some cases, especially i-apply ang psychodynamic counseling, there are things that too memories. painful to remember but too important to forget. May mga alaala o gunita sa nakaraan na napakahirap, napakasakit alalahanin at napakasakit para alalahanin, pero hindi pwedeng baliwalain. Oo. Pwede para rhyme. Oo. Hindi baliwalain. So, ganun. Kaya medyo mahaba pong proseso ang psychodynamic psychotherapy or psychotherapy for short. Tapos, brief pa, no? Briefer. We call it a short psychotherapy, at least 16 sessions. Tagal din pala, Kasi nga, ina-assess mo yung client through first 6 to 8 to 12 sessions pa nga. Wow. Kasi mas comprehensive po ang assessment ng case ng isang tao when it comes to mental health issues through sessions. Kasi mas nakikita mo yung real-time moment noong tao when the person is talking about the issues. Yung kanyang condition, emotional state. Instead, yung mga, I'm not against with mga testing, yung mga may mga test kang i-answeran. Kasi may factor din doon na pwedeng hindi ganun ka-accurate. Why? Kasi pag nag-test ka, what if you're not feeling well? Yeah. So it will reflect on the test. What if because you don't want to be detected some of the issues you don't want to share, meron ka mga hindi sasagutin ng full honesty. Tapos yung interpretation pa ng mga tao na titingin dun sa mga test. Tama. So pwede rin silang magkamali. So ito mga ganitong factors. Kaya minsan, hindi naman sa against ako talaga. It's just that ito yung mga naiisip ko. Kaya
For me, I prefer yung long assessment na sabi ng supervisor ko, which is effective naman talaga, is you'd rather talk to the person at least minimum 6 to 8 sessions than before you proclaim kung ano man yung nakikita mong tendencies niya when it comes to, hindi pa nga diagnosis Kasi may tendency tayo na kapag diniagnose mo siya, it becomes their identifier. Parang na diagnose yung example natin yung nagtanong sa atin, may autism siya. Yung anak ni ganito autistic. So parang nagiging defining na siya factor, pero hindi, kailangan malaman mo yung na hindi siya that condition or any mental health issues na meron ka, it should not be defining you It's just only a challenge in your entire life, parang ganon. So, siguro isang factor din yun, kaya most people are in denial din. Yes, oo nga, no? Kasi parang, it will become may label, may identifier. That's why we, as professional counselors po, we are very careful. Kung, minsan nga sabi, huwag ka na mag-diagnose. Sabi mo na lang kasi pwede talaga magkamali Yung mga symptoms and signs, pwede mong sabihin na meron ka nito, pero of course, we cannot be so sure na meron ka ang ganitong case, parang gano'n. What do you think? Oo, totoo yun, ano? Minsan, pag gumagawa minsan ng certificate tayo na parang impression, kasi kailangan ng mga tawag mga dyan, students, ng mga employees na bumabalik sa work. Tapos halimbawa yung mga test na mga legit na kailangan bibili para masabing isa i-diagnose at kailangan ng mga professional, mga psychometricians and psychologists to label a person. Minsan mga impressions, mga yun nakikita natin, impression at na signs. Mas okay yan. Symptoms, gano'n. Leaning to, kaya possibility na ganito. At pag consistent, halimbawa yung mga behaviors at yung mga patterns, kaya most likely link sa isang possible impression on a disorder, for example. Yes, oo. In other words, mga kaagapay, kung napakinggan nyo si Doc Alain, itong isang approach nito sa counseling at therapy ay may pagkamadiwara, may pagkamabusisi. What a term. Kasi, di ba, mabusisi, madiwara. May it takes skills bago magawa itong ganitong Hindi lang kasi basta kwentuhan. You make sense of that 6 to 8 sessions and even going 16 kung kinakailangan para magkaroon ng masusing pag-aanalisa, pag-interpret, consistency, tsaka yung halimbawa sabi baka minsan may sakit lang, so parang may mga situations and conditions that may be vital in providing some assessment. Kasi you consider all the factors, possible factors that could be affecting or has affected the person. Why the person has that kind of issue. Right. May mga years na akong kinikita sa session, like 2 years, 3 years. And maganda lang doon, Pastor Archie, is sa ganitong kahabang session, na siguro hindi nga siya appealing for many because una, medyo magastos, pero sa mga based on the feedback and evaluation ng mga naging client ko, they have seen kasi their transformation. Yes. Yung healing, yung improvement, the way things are in their life, nagbago yung the way they relate to people, nagbago yung the way they look at themselves, nagkaroon sila ng confidence, tumaas yung kanilang self-esteem, at nakita nila yung value ng life at kung ano nagawa ng mga issues na meron sila to the person that they have become at the present. So, sa akin yun ang reward Right. Yung makita yung healing, yung transformation. Right, oo. So, it may take time, kumakain ng panahon at oras, pero kita mo yung mga sumisilin ng mga liwanag para mas maunawaan, magkaroon ng mga practical at mga spiritual, of course, mga intervention, nagdudulot ng pag-asa, pagkapit, panampalataya, napaka-importante ng mga bagay na ito. At gusto natin mag-shoutout sa mga kaibigan natin na nasa SPED programs, mga SPED teachers, mga iba dyan yung mga occupational therapists, no? Yung mga those who are involved sa pagtulong sa mga bata at mga young adults sa mayroong mga special needs. Mabuhay po kayo at salamat sa inyong mga specialized ministries, no? Bilib ako sa kanila. Kasi takot ako maghawak ng ganun Although we're not fully trained. Kaya sabi ko, pag may ganung case, sige po, i-refer nyo natin sa para mas ma-attendan siya ng mas tama at mas okay. Oo nga At dahil dyan naalala ko si Pastor Paulo Sanchez at saka yung buong ministry ng God is Able Ministries, no? Andiyan sila Ate Malu, no? Si Ma'am Tina ko. Yeah. Nakita mo yan, that they recently celebrated ng isang conference
addressing yung mga needs at mga issues ng mga Oh, batang. nakita ko yata sa Facebook ang post ni Ma'am Tina doon. Oo, she was there na nagbigay ng lecture din at mga inspiration. So, we pray that God will continue to expand the borders of your ministries, helping the individuals and families na mayroong mga tinutulungan o talagang may mga, hindi masabing handicap, mga challenges, no? At, ayun, may magandang klaseng pangailangan. Anyways, bibigandaan po natin ngayon mga kaagapay ang ilang mga paalala mula sa ating istasyon. Perhaps as a time to breathe, ito'y pagkakataon para sa inyo na magtimplan ng panibagong mug ng kape o tsaa o something to drink. O kaya pwedeng mag-CR muna. Parang classroom lang, ano. At, may go out po. may go out. May go out. So, recess tayo ngayon, no? Yes. Makakagapay ang programang Heartline Monday Edition ay magbabalik pagkalipas lamang na ilang maiksing paalala mula sa ating istasyon. Umiiyak ang bata sa lansangan, ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na laganap at may mga nagpapanggap. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong mga pangako ay di mo na maitatago. Lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Kaligtas ay kailangan na, kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay sila, pagkat naghihintay sila. Kaligtas ay kailangan na, kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay sila, sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi, si Jesus ang susi, si Jesus ang susi ng lahat. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
At nagbabalik nga po ang programang Heartline Monday Edition. Kasama pa rin ng mga kaibigan po ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center. This is Pastor Archie de la Cruz together with Doc Aline. Mapasuspense pa palang apelyido. Actually, mas gusto ko Aline na lang kung hindi naman Aline na kita lang. kliyente. O Ganun. wala tayo sa school setting or sa mga seminar. Baka naggagamot ka rin kasi may dala kang stethoscope, sphygmomanometer, mga ganun. Yun na nga, baka akalain nila medical doctor ako, pero hindi naman. Kasi siya sa title parang. Although some people talaga, they prefer to do it. Pero for me, I'd rather be called through my first name. I see. Di ko na. Sometimes no, ako din parang I'd like to be called as kuya instead na yun, napaka-formal nung sir or whatsoever. No? Diba? Minsan nagkakamali pa nga sa ama, tawag sa'yo, doc, no? Sa akin, doc. Hindi po ako doktor. Wala Why po. not? Feeling lang. Sabi ko, wala po akong balak. Ayun. Anyways po, hello po sa inyo sa patuloy niyong pag-antabay at pananatili sa timpong usapan sa on a very cool evening like this. It's past few minutes past the hour of 10. Actually, at hindi lang pala past. Actually, lots of minutes after 10 in the evening. Kayo po naman nocturnal, na-enjoy ang energy and vibe kapag ganitong oras ng gabi ay kaway-kaway po sa ating lahat. At gusto natin mag-shoutout sa mga kapatiran natin, halimbawa sa Biyayang Tahanan Homeowners Association, yung mga regular listeners po natin dyan, sina Grandma Linda Onabia, tsaka La Rosa family, si Heidi, si Kuya Ernie, tsaka si Ate Lisa. Hello po sa inyo aking mga mabuting kapitbahay. At ang sambahayan ng mga placer, ayun, hello po sa inyo lahat diyan. At maging sa mga kapatiran natin mula sa Sambahang Kristiyano sa Caloocan. Sambahang Kristiyano sa Karohatan. No? I'm corrected. At saka kasi this next weekend ako ay magiging panauhin nila Pastor Reniel Gallardo sa Sambahang Kristiyano sa Marulas naman. Ayan. So mga Sambahang Kristiyano, yan yung mga tunog-tunogan ikaw na dyan. busy. At advance happy 25th anniversary sa JCCF. Yan, ako ang nabigyan ng pagkakataon na maging tagapagsalita sa kanilang anibersaryo. Happy anniversary po at can't wait to see you this coming Sunday po. We will celebrate together, celebrating God's faithfulness. Ayan. Sino pa ba hindi natin nabate? Baka sakaling Of course, ang ating mga kasamahan sa Amara. Oo nga pala, So, hello po sa ating Executive Director, si Miss Rachel de la Cruz na kanyang BFF na kilala na ating mga client sa tawag na si Teacher Marsha po. So, Ate Marsha, magandang gabi kay Mami May at saka, sino pa ba? Si Kuya Eugene. Oo, na-miss ko na rin si Kuya Eugene. Talagang hindi nakikita So, if you guys are tuning in up my fellow Amara mates, so fellow na Amara mates pa, magandang shoutout sa inyo. Okay? Right, okay. So, kayo po, ano man ang ginagawa ninyo? Tutok lang kayo bumabiyahe, nasa daan, tutok lang po sa Manibela, sa Pareno, at Kala ko sa radyo. sa radyo. Ay, sa car stereo nila, car radio, nakapakinig sila. At kung kayo inaantok, feel free na mag-pull over. Pull over. Tama naman. May mga malapit po na convenience store, grab a cup of nakapasong kape para magising-gising po tayo. Iba na pagka tayo ay ligtas sa ating mga pagmamaneho. Kayo po na may maginagawa, naglalaba, nagkukusot, namamalansya at backgrounder po tayo. Ganitong oras? Talaga? I know a lot of people, naglalaba sila sa gabi. Kasi pagdating sa trabaho, magluluto. For example, pagkakain, nasiidlip ng konti. Tapos, maglalaba. Tapos tutulog ulit. O yung mga Kasi laundry shop. Ako, medyo na-appreciate ko na yung mga laundry shop nowadays. Kasi yung mga bed sheets at yung mga tuwalya. Lalo na yung mga yan. Talagang kailangan, Ang key daw dyan, palit ka na ng mas madalas para hindi siya ganun kadumi. Since hindi nga masyadong nalilinis kapag pag pinasend mo sa laundry. Sa bagay, no? Especially pag meticuloso ka sa kalinisan ng iyong mga damit. So, yun ang sinabi ng mother ko. I see. Magpalit ka na madalas. Like every week. Tapos, para hindi siya ganun kadumi. So, at least, malilinis man yung konting duming na acquire ng mga bedsheet, mga tuwalya. Hindi nga masyadong nalinis. Parang nilalaman
lamas-lamas ang naging Kaya. mga din. Pag nakita mo yung mga transparent na mga machines, no? Oo. Hindi talaga. Kaya ang magandang ipalaba dyan ay yung mga hindi ganun kadumi. Kasi one time palaba ako dyan. Yung libag sa collar nandun pa eh. Pag chinek mo, no, bumango lang siya. Oo, no? kasi di naman siya nakukusot. Eh pag ako naglaba, ibabrush ko pa yan para Same. lang mabalik sa dating hitsura niya or something. Yung mga ganun. Ako, you At know napunta me. tayo sa Oo usapang nga, laba. labahin. Ay, kami mga laundry business po at mga hello. Baka nakikinig kayo, Oo, ano? no. Hindi naman po lahat. Oo. Pero alam nila yan. Oh, yeah. Totoo yan. Ay, ito, napakakitang tanong ng listener natin. Hello po. Nakapakinig po ako sa DZAS 2 weeks ago nung concept ng psychological first aid after ng Karina. Siguro ito yung yung ginawa na week-long na na response ng DZAS. Paano tutulungan. Nagagather ng mga funds para sa mga nasalanta ng bagyo. Funds, Well, ko yes. fans eh. Anyways, sabi niya, let me repeat. Nakapakinig po ako sa DZAS 2 weeks ago ng concept ng psychological first aid after ng bagyong Karina. Maaari niyo po bang ipaliwanag ito? Ako po ay social worker in the making. First year sa isang state university sa Valenzuela City. Salamat po ng marami. God bless you and more power. Paliwanag mo. Ikaw muna bago ako. Ako host. Psychological first aid, mga psychosocial. Ginawa natin yan. Remember, my first experience doing this through our internship, yung mga survivor ng Yolanda. Yes, 2013 and 14. 2013 ako, December. Oo. Kasi sabi ko siya, sa lungkot ng Pasko nila. At I think mas malala yung experience nyo kasi doon kayo sa Tacloban, di ba? Tacloban kami. Tacloban at Ormoc. Ormoc ako. Mm. Pero mas matindi ang... Yung sa amin, oo. I heard raw stories talaga from the families who witnessed. Ganyan. Kaya, mas maganda mauna ka. Sige. Kasi mas malala experience mo eh. Hindi, yung psychological first aid, ito yung pagtingin kung paano naapektuhan ng isang tao, pamilya o grupo ng mga tao, let's say village, pagkatapos ng isang very traumatic event. For example, ay baha, matinding bagyo, landslide, volcanic eruption, o digmaan. Basta isang sakuna na merong epekto sa psychological na kalagayan ng isang tao. No? About yung mga naramdaman, pagkatakot, mga trauma, yung mga matinding shock at merong epekto sa kanilang pagtulog, pagkain, pakikitungo sa kapwa, at posibleng pagtingin din sa Diyos. No, may mga spirituality rin. So ito ay, what's happened to the person after that incident? How is that affecting a person? At ito ay may kinalaman sa yung mga narratives at kwento, magpapakwento ka. So may mga skill, hindi lang basta kwentong may katuturan. At parang may mga kwento na medyo may mga tanong na guided, ano yung gusto mong maipalabas? Kasi mga takot yan emosyon. At mga kinikimkim na kalooban o mga damdamin na hindi nila inalilintana na meron palang itong epekto sa kinabukasan o sa darating na panahon. So may mga po dyan, may mga programs, may mga approaches, may mga guidelines how to facilitate that. Basta through narratives and stories. Basically, yan, everybody can do it. As long as mag-go through sila ng I think, yung sa atin, mabilisan, parang 1 oras lang, no? Dalawa naman. Pero the truth is, pwede mo siyang ma-acquire kasi very simple yung skills ng PFA dun sa ating nagtanong, yung psychological first aid. You just have to go through a 3-hour seminar on this, kasi mga specific naman siya. Pero basically, ang ginagawa lang talaga is para siyang stress debriefing, na ginagawa, pero ito may mga ina-address kang mga basic needs noong mga survivor. So that's how we call it. Survivor ng namang traumatic experiences. So hindi lang mga survivor ng calamity. Ginagawa din to sa mga survivor ng, for example, sexual abuse or rape, yung mga ganyan. Abuses, or yung naka-witness ng mga crimes, ng mga incidents, may mga namatay. So hindi kasi ito mga normal events in your day-to-day life. So somehow it could create trauma.
kapag ka-witness ka at na-experience mo yung takot, yung kaba, so yung mga ganun. So ito yung ina-address, and in the simplest way, you ask the person kung ano yung nangyari, ano yung naramdaman niya, ano yung iniisip niya, so that it will not develop into a PTSD or post-traumatic stress disorder, or hindi siya maging maging traumatic, unaddressed or unresolved traumatic experience. So yon. Yun, nagbukas pa siya ng panibagong concept. Yung PTSD. Well, naman siya eh. Some people are using it. Pero yun nga, pag ang isang trauma hindi na-address, especially it's in yung weight ng trauma experience, it could develop into that. It could develop into that. So para ma-prevent yun, maiwasan o mas ma-manage in the future, kasi baka hindi naman immediate o ura-urada yung epekto ng iba dyan eh. May mga future triggers o mga incidents na medyo malapit dito at posibleng dalhin sila sa karanasan nila nung nagkaroon talaga ng shock o ng trauma talaga mismo. Yes. Kasi ang purpose noon, kaya mo siya pinapakwento, para maibalik yung sense of safetyness na meron siya before, na kapag nakawitness siya ng ganun ulit, mas maging kalmado yung tao, tapos yung a sense of connectedness na na-experience niya nung mangyari yon, makita niya kung ano yung naging magandang dulot. Kung may mga nakatulong siya or nakasama siya during the experience, the event, at para ipakita din sa kanya through awareness kung ano yung mga nagawa niya na maganda. Right. Ma-realize niya na, ay, kaya ko palang makasurvive. Nakasurvive ako because of these abilities. Yung gano'n. Tsaka yung pag-asa. Right. Maibalik na, ay, sige, nakayanan ko ito. So, magkakaroon ka ng mga ganong pakiramdam or sense of hope. Kaya mo to ginagawa. Sense of hope, sense of safety, and sense of functionality. Yes. Yan. That everything will be all right, everything will resume to its normal operation. Kahit may mga dumating sa kinabukasan na mga banta o para mga pangyayari na medyo malapit sa sinapit mo. At mabuhay kayo ng mga nasa social work, no? At mga kapatid natin yan sa field na ito. Exactly. No? Naalala ko tuloy si Ate Tricia eh. Social worker natin na parito sa mga gitnang silangan para tulungan yung mga Filipinos and non-Filipinos alike na exposed sa mga lugar kung saan may mga threats of war at mga sakit, for example. So mabuhay po, no? Maliban sa mga pag-encourage natin na mag-pursue ng counseling at psychology degrees and programs, kasama na rin dyan ng mga social workers sa mga community developments, na mga career pathings. Okay, this one is very good question, Doc Alain. Okay. Good evening, Doc Alain. Napanood ko po sa 700 Club yung episode ninyo. Oh dear. Okay. Nakaka-inspire po, lalo na at may kapatid ako na nag-open sa amin, sa family namin, ng kanyang gender issues. Bilang isang Christian family, ano po ba ang mga dapat naming tandaan sa pakikitungo at paggabay namin sa aming kapamilya na may ganitong klaseng struggles? Thank you po talaga sa inyong episode na yun. May God bless you a lot po. First and foremost, thank you for watching it. And hopefully, nakita mo kung paano gumalaw ang kamay ng Panginoon sa buhay na meron ako before. And to answer your question, acceptance. Malaking tulong yon, especially like na-experience ko sa family ko kasi unang-una, nung ma-disclose ako sa kanila, sabi ng parents ko, kahit ano ka pa, tanggap ka namin kasi mahal ka namin, anak ka namin, so family, so ganun talaga dapat. So yung acceptance, regardless, ipasok natin yung Christian context na hindi siya nag-agree sa mga Christian beliefs and principles na meron tayo, kung ano man ang naging buhay ng kapatid mo. Tama, kapatid niya, di ba? Kapatid, right. Oo. Andun pa rin yung unconditional love and acceptance. Kasi yung ating Panginoon, tinawag tayo to love our neighbor. So, that includes everyone around us, especially our families. So, hindi naman niya sinabi na love your neighbor, pero ito lang. Hindi Talagang lahat, regardless kung, especially kapamilya mo siya. So,
paano po yung issue niya? Siguro tanong mo, maybe you do not agree. Kasi hindi siya nagko-confirm. Kung may ganong kung may ganong behavior, pero kasi ang ginamit mong word ay struggle. So, ibig sabihin, pag nag-i-struggle yung tao, pwedeng hindi rin niya gusto. Like in my case, hindi naman talaga, it's a struggle for me because I struggle pa rin sometimes. And I need to attend to that. Kaya nga ako napunta ng counseling to study, understand myself, my behavior and all that so that I can overcome this kind of struggle para yun nga, as much as possible, I can be victorious in my walk. Okay? So, kung struggle yung word na ginamit mo at yun nga, he's struggling with it, then that is okay. Kasi we are, as followers of Christ, we are born to struggle din. Because no one is perfect naman. Lahat tayo may mga issue, iba-iba nga lang. So, if your brother or siblings is struggling, then continue to pray for God's grace and mercy to lead your brother into the right path. Pero yung mga taong nasa paligid like you and your family, importante na maramdaman niya na whatever decision or whatever your sibling is going through, alam niyang may tatanggap at may magmamahal sa kanya. Yun yung malaking factor doon. So yung acceptance na sinasabi mo ay recognize that the person is struggling with something, a sin or kaya parang kung ano man ang causes nito. The person is nevertheless loved by all means, ano? At yun ay, kasi yung acceptance doesn't mean tolerance. Oh, especially sa family member, yung relationship kasi, malaking factor yon na ipaalam mo kung anong stand mo pagdating sa mga ganitong issue. Kasi marami mong kakilala nga may pastor, anak niya is living the gay life. And ang tanong ko sa kanya, so how do you do it day to day? And sabi ng pastor na friend ko na ito, sabi niya is, Aline, first and foremost, I'm a father. So, pag ako pa yung nag-reject sa kanya, sinong tatanggap? How much more yung iba na hindi ka dugo at kapamilya. Exactly. And as a pastor, I want him to feel that Jesus in me. Natanggap ko. At alam naman niya na I am against sa relationship na meron siya. But I want, at the same time, I also want to him feel na I love him and accept him. Alam yun nga, at the same time, alam niya na I'm not na against siya doon sa life na meron siya. At doon, nagkakaroon sila ng intindihan, unawaan. So, they get along naman. Kasi kilala ko rin yung anak niya, kaibigan ko rin in a certain degree. So, ganon. Tanging si Lord lang talaga makakapag-guide sa atin at makakapagsabi kung hanggang saan. Right. Oo. So, yung sinabi natin na acceptance but not tolerance, ito yung pagtanggap at pagmamahal sa tao na may kahinaan, may pinagdadaanan, pero hindi ibig sabihin yun ay pangungunsinte. So, ito sabi ni Doc Elaine, paglalatag at paglilinaw sa mga bagay na tinatayuan natin, convictions, yung particularity natin sa standards ng Panginoon at sa mga, go ahead, sige, you're saying something. Nabanggit mo kasi yung pagtanggap sa mga, kasi tinanggap tayo ng Panginoon. Yun. That's it. Sa pagiging makasalanan natin. So, sino tayo bilang tagasunod ng Panginoong Jesus para hindi tumanggap sa mga tao, lalo pa sa mga believer, nag-i-struggle. At kahit hindi believer, again, the love your neighbor commandment. Yes. So, lagi po nating iisipin kung tayo ay naniniwala na tayo totoong tagasunod ng Panginoong Hesukristo, sino tayo para hindi magmahal at tumanggap sa mga taong nagkakasala, nag-i-struggle, believers man or hindi. The grace and mercy, Pastor. Alam mo yan. Yes, a lot. Our lives as Christians operate on that truth, no, biblical truth, grace and mercy. Yes. Instead of kasi, kadalasan kasi condemnation ang nangyayari, ano? Panuniligsa o pagtingin sa isang makasalanan pero walang mga redemption, restoration through love. It's coming from kasi self-righteousness na hindi rin naman agree doon si Lord. Totoo yan. Okay. At I think ang church natin ngayon, sa observation ko rin, kasi sabi mo nga kanina, no, tayo nakaka-encounter sa mga personal contacts natin, maging people, pastor's kids, missionary kid, no, ganyan, na may mga gender issues din. Even in the Christian community talagang meron. At
these things happen at real stories, real cases, no? At even sa loob ng church, meron tayong mga advocacies to educate, to go back sa ating mga principles. What does the Bible say about this? What does Jesus say about all these things? Wala sa sinabi si Lord, si Jesus. Wala. Bible itself. Yeah. Pero sa akin lang talaga, yung issue na ito, mas maganda wag nating iangat na mas masama or mas worse na issue compared sa iba because kasamahan din yan ang pagnanakaw, pagsisinungaling, adultery, Yes. Addiction sa mga lustful thoughts, pornography, Right, pare-pareho right. lang yan sa mata ng Panginoon. So, wag nating iangat na siya yung pinaka-worst. Yeah. Isa pa yun, ano? Diba? Pinaka-worst na. Naalala- Superlative sobra. Superlatives. Superlatives, sir. Okay, fine. Naalala ko tuloy itong divisive issue on Olympics recently, ano? Oo. Anyways, that calls for another discussion. Oo, wag na. Madugo din yung discussion dyan. Hating-hati, no? Anyways, sabi again from my listener, hello po. Yung parents ko po ay dumadalas ang pag-aaway dahil sa maliliit na bagay lamang. Bagyang kibot at madaling nauuwi sa mga bangayan. Last week, nag-attempt na umalis si mama at uuwi na daw muna siya sa probinsya. Parang case kanina, no, na uuwi din o aalis. Okay. At syempre, pipigilan naman ni Papa. Pareho na po silang senior. Nakakarindi na po sa tenga yung halos araw-araw na palitan ng sisi, galit at dabog. Advisable po ba na maghiwalay na nga lang muna sila? Ipa-counsel siguro? Pero I doubt kung gugustuhin po nila yun. Palagi ko naman po silang pinagpe-pray. Advisable da yung araw-araw para magkaroon ng break? Is it really worth pursuing? Temporary separation? Parang ganito ang dating nito. Kung may pupuntahan naman. Kapitbahay lang. Kasi sometimes you need a break from that. O kaya pwede ikaw din yung umalis muna para makapahinga ka sa isang verbally abusive environment. Pero pwede mo rin kausapin ang parents mo na bakit ba sila away ng away? Saan ba siya nagmumula? You can talk to them separately. Although mahirapan ka din kausapin sila magkasabay, definitely baka mag-away yan sa harapan mo. So ito yung mga pwede mong gawin. Ngayon kung tinatanong mo talaga at gusto mo ng solution kung okay ba yung maghiwalay sila muna, well, ask them. Kasi ito yung mga naiisip mong solution mas maganda tanongin mo sila. Kasi it's more on I think you're coming from a point na ikaw affected ka negatively, kaya mo ito naiisip. So, tingnan mo din yung mga factors na sa mga sa ganitong suggestion, kung anong iisipin nila. So, huwag mong pangunahan. Pwede mo i-suggest, gusto pa mo pa-counsel? Pwede rin Sagot Wala ko na, namang mawawala. Sabihin mo, sagot ko na po. Para lang po mabawasan po yung pag-aaway nyo at ma-resolve kung kaya pa. So, you can make a suggestion din. So, ayun. What do you think? Not so long ago, I had this case sa Amara, pero ito yung fight naman, tension between a mother and a child. Kasi magkaibang dynamics noon. Ang dito, yung nakita ko yung role ng counseling na nag-meddle in between. Nag-facilitate ng ang context may conflict. Okay, conflicting people. Well, mag-aaway ba sila kung wala? Oo. Tapos, ibig sabihin, kung sila lang, hindi lang ma-manage ito. So, kailangan may isang mag-i-intervene o para isang professional who will ask the right questions, who will facilitate yung mga reconciliatory, ibig sabihin, mga salita at mga konsepto, mga daan para magkasundo, pag-usapan yung mga issue, anong gusto mo, anong gusto niya. And then, ang nangyari, parang yung bata, yung teenager, ang na-realize niya, kasalanan ko, ako alam ko na pong kasalanan ko So parang sinabi niya na and I'm sorry. Oh, you're sorry. To whom? Kay mama. Okay, gusto mong tawagin kay mama mo? Sumama din sa, sabi niya nakakaano po. Pero diba, sorry ka, gusto mong magkabati kayo. So, dalawang story short, umakit yung nanay sa kung saan may session. At doon niya, sabi ko, tingnan mo siya hindi niya matingnan, no? Pero parang tingnan mo si mama sa mata. Hindi niya matingnan, parang,
tagalan. Kailangan kasi yung magdadrive, may magbigay ng directives, no? So, ayun. Tas, hindi na ibig yung nanay, tas nagkaroon ng ilang segundong katahimikan, hinawakan ng nanay yung bata, and they cried together. So, sometimes, no, halimbawa, yung role ng counseling, halimbawa, sa mga tension, sa mga fights, sa mga napaka-importante, kasi hindi nyo mismo ma-address yung issue dahil pareho kayong loaded o charged, emotionally charged. So, sinasabi lamang natin dito, kung kinakailangan, counseling can be an option para magkaroon ng pagkakasundo, ay please consider. Yes. So, huwag mong pangunahan. Pwede may consider yung counseling at baka kailangan ng mediator na hindi nila kaano-ano. Pero kung halimbawa, sabi mo na space may be therapeutic, basta alam ko saan pupunta. Oo. Nakakatulong kasi yun sa iba. Oo. So, yeah, of course, it's another option. Pero yun nga, kung talagang matagal na siyang ganun, kasi sayang mo, naririndi ka na. So, ibig sabihin, it's been ongoing for so long. So, why not try a different approach by seeking help, professional help? Wala namang mawawala, except kung pumayag. Yun nga lang, you have to pay. Pero, kung kapalit naman nun, kapayapaan sa bahay, why not? So, yun sa binanggit mong example, maganda yun. Yeah, I've also have counseled people who are in fighting because of the conflict, and right then and there nagkabati sila because they only need someone to hear. Yun po kasi isa sa mga objective ng counseling. Maging objective po yung counselor at nawawala po yon sa inyo because you are the person in the situation itself. So you are blinded somehow. And the counseling process will help you to see those angles of the situation na hindi nyo nakikita because you are emotionally charged nga and you are so consumed with your own self-issues o yung mga pain na meron ka, kaya hindi mo siya nakikita. So, sa ganung paraan po, malaking naitulong ng counseling or ng counselor. Yes. Naisip ko suddenly and randomly, iba nga pala yung walk away sa walk out. Oo. Sige. Kasi yung walk out, O-U-T. Yung walk away, A-W-A-Y. Better core. Mag-alas 11 na. Oo, corny na yung joke kasi naantok na. Kala mo lang. Pero seryoso, yung walk out, i-abandon mo yung isang problematic scenario. True. May problema and then maghuhugas kamay ka. Bahala kayo dyan. Parang kesera-sera. Walk out. Aalisan mo. A way of escaping. It's like avoidance. Avoidance, right. Samantalang yung walking away o walk away, You just distance yourself but you have an intention to return and deal with the issue. deal with the issue. Magkaiba po yun. Sandaan nyo, ha? May isang lesson ngayon bago tayo matapos. Iba ang walking out, iba yung walking away. So sa atin, kung tayo ay directly involved sa mga situation, hindi natin matatakasan kasi ikaw yung pastor, ikaw yung asawa, ikaw yung anak, at tinukoy mo na baka meron kang maitutulong na kapakinabangan tungo sa pagbubuklod, tungo sa pagkakaisa, pagpapatawaran, o kaya pagresolba ng isang problematic situation. Stay. It's okay to go out. Ibig sabihin to breathe some air, magkaroon ng self-soothing activity, for example, pero hindi pagtakas o pag-avoid isang situation na sayang eh. Sayang, it can be an opportunity to learn, to grow, to reconcile, and to make amends of some, especially kung repetitive yung problema, na lagi nag-aaway, for example. True. And then, counseling intervention eventually becomes a necessity o pangailangan. At kasi since that is our last question for tonight, anong contact information ng Amara in the occasion ni mga listeners natin, mga kaagapay at viewers natin ay interesadong magpatulong, kumontak at sumangguni sa atin for professional psychospiritual programming, Doc? Okay, kung kayo po ay mahilig sa Facebook, yun po ang the easiest way ngayon kasi karamihan sa mga client po namin are booking their appointment through our messenger. Facebook page, Amara Counseling and Training Center. Just send us a message at sasagot po yung masipag na tagasagot para po sa inyong mga counseling needs and scheduling. Now, if you're an old school at mas gusto nyo ang tawag or text, you can take note of this number, 0995-203-2231. Again, that's 0995-203-2231.
0917-939-3831. And again, kung meron po kayong mahabang letter na hindi kaya sa messenger but you're asking for our mga seminars and workshop, send us email po sa amaracenter2015@gmail.com. So all this information can be found sa aming pong Facebook page, Amara Counseling and Training Center. So don't forget to like and follow po our page. Ayun. Yan. Alright. Ay, bago makalimutan, shoutout sa mga kapatiran natin sa Cabiao United Methodist Church. At this week po kasi, actually, bukas na pala, no? August 2021 tayo ay nasa Bulinaw, Pangasinan para sa isang special spiritual team building sa mga Sambalikbayan friends, and then the rest ay nasa Cabiao, Nueva Ecija. Church po yan ni Uncle Tito Glenn de la Cruz. So Tito Glenn, kita ay bukas hanggang sa Wednesday, at looking forward to minister sa ating mga kapatiran dyan sa pananampalataya. At ganun din sa Blessed Hope United Methodist Church dyan sa bandang Jaén, Nueva Ecija. Mabuhay po kayo at shoutout kay Tita Roda de la Cruz at maging kay Ate Josa Hagon. At sa mga relatives ko sa Carmen United Methodist Church, si Tita Eldy de la Cruz, si Sizer, and then si Ninong J, tsaka si Ninang Guy at yung mga pinsan ko dyan. Magandang gabi po sa inyo lahat at kita-kita tayo hopefully Wednesday ng gabi pagkatapos po sa Bulinaw. In-announce talaga na so busy week ito kahit holiday. So ibig sabihin yung 21 nasa Pangasinan ako. Wow. Ikaw nasaan ka? LU. Baka nasa amin ako. Nasaan? Batangas na. Sa probinsya. Ayun. Di tayo na nasa probinsya. Alright. Mga kaagapay, sa pagtatapos ng ating programa sa gabing ito ay inaaniyahan namin kay ni Doc Alain sa isang maiksing panalangin na pagpapasalamat at pagtatagubilin sa Diyos ng ating mga buhay at ating mga kanya-kanyang sitwasyon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, pahintulutan po ninyo na kami makapaglagak ng aming ganap na pagpapasalamat sa papahintulot ng isang broadcast na ito at nakatugon sa mga sitwasyon at kondisyon ng aming mga kaagapay na maaring sumalamin sa kanya-kanya po naming mga karanasan. Salamat po sa karunungan na hindi nyo pinagkakait sa amin sapagkat ito isang pangako ninyo. Kung sino man sa amin na nangailangan ng karunungan tungo sa pagpapasya, pangasiwa sa aming buhay at mga relasyon ay huwag kami mag-aatubiling lumapit sa inyo sapagkat hindi mo pinagkakait ito sa mga anak mo na naniniklohod upang magkaroon po ng mga pagpapalang ito. Sila po ng mga kaagapay, mga kapatiran namin narito sa Pilipinas o maging nasa ibang bansa na may mga kanya-kanyang suliranin, kabigatan, kalituhan, mga agam-agam o kawalan ng pag-asa. Ikaw aming Diyos na nakatatalos ng kanilang mga kalagayan na may kakayahan upang saklolohan sila. Samantalang sila po ay tumitingala sa kalangitan at nagpapahayag ng kanilang kawalan ng pag-asa, ngunit pagkakasumpong nito sa Diyos na handang tumulong sa mga pagkakataon ko kami po sa inyo ay lalapit. Pahintulutan po ninyo na may panauli yung iba yung kapayapaan at kagalakan na pangloob at nasa kabila ng problema ay nagpapatuloy po silang magpunyagi at lumaban sa mga hamon ng buhay. Especially, Panginoon, sa mga araw na ito na batbat kami ng mga kaliwat ka ng mga banta at mga suliranin. I-bless po yung kanilang mga kabuhayan, kanilang mga kalusugan, especially may mga karamdaman. Sila po na may mga kalituhan, sila po na may mga relationship problems, sila po na mayroong mga pangailangan ng matalinong pagpapasya, ay gabayan niyo po sila at patuloy na patnubayan. At sa gabi pong ito, sinasabi po namin sa inyo na tangan niyo po ang lahat sa amin. At ito po ay isang paanyaya na ibalik sa iyo lahat ng pagpupuri, pagdakila, pagpapasalamat at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. At talaga nagkaroon ng katahimikan. Oo, sige, bago tayo po matapos ngayong gabi, again, shout out muli sa mga kasama natin sa production, si Reggie Villena, ang ating RTV team, si Wenmark Balatukan, mga broadcast engineers at nasa Bukawi transmitters. Ayan, shout out po sa inyo. Salamat for making this episode possible. Akala ko. Anyways, nakadalawang buckles lang ako. Yay. Akala mabantayan. Hindi, 2 buckles and 1 piyok. Okay. So, kailangan talaga bilangin, no? Okay, bantayan, no? Anyways, Doc Alain, thank you for your availability to join me tonight. Of course, anytime. Yan, isang substantial, isang
clinical and spiritual approach to dealing with our situation and problem for to glorify the Lord and be a Amen. blessing sa mga listeners at mga viewers natin here and abroad. Ay mga kaagapay, ang inyo nga pong napakinggan ay ang programang Heartline Monday edition kasama ang mga psychotherapists at licensed counselors mula sa Amara Counseling and Training Center dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan dito sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po maraming salamat. May God grant each and every one of us a very rewarding and restful sleep sa gabi pong ito. Good night and God bless you! Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.